gumawa ata ng eksena kanina itong sina Alputera at LRY mga kababayan dito po sa may Supreme Court na kung saan mga kababayan sinubukan po nilang mag-rally mga kababayan at sinasabi nila na ito daw po yung historical moment na kung saan mga kababayan dinipensa daw nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, basahin po natin etong post ni Alputera mga kababayan na allegedly ay pinipinance mga kababayan nito pong si LRY or aka Small Boy, kasi sabi po nila dito, today February 23, 2026 we official filed the petition, a historic moment for all of us. We extend our deepest gratitude to everyone who stood by us and supported our journey from Mindanao to Visayas to Luzon. This has truly been a roller coaster ride, filled with challenges, hope, and powerful emotion. It was a warm and meaningful experiences and one that we will carry with us and never forget. Like kami naman. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, yan po yung mga ginawa nila para daw kuno matulungan etong si Digunggong mga kababayan na mapalaya daw po sa International Criminal Court. Pero kung makikita nyo mga kababayan, mukhang totoo nga po yung sinasabi ng former Chief Justice na si Serrano mga kababayan o Sarano, na kung saan parang si Bato o si Bato nga mga kababayan yung isa sa posibleng magiging dahilan para po makalabas etong si Digong. Kung aakuin lahat ni Bato de la Rosa yung responsibilidad mga kababayan ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration patungkol po sa ipinagbabawal na bato. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, yan po yung mga ginawa nitong kampon ni Alputera na allegedly ay pinipinance nito pong si LRY. So yung kanilang petition mga kababayan dinala na po nila sa Korte Suprema at yan daw po mga kababayan ang sinusubukan nilang gawing pag-asa para mailabas etong si Digunggong mga kababayan. Dumating pa nga sa point na napatanong tayo na paano nila mapapalabas etong si Duterte kung si Sara Duterte mismo ayaw na makalabas yung tatay niya. Ano po, kasi biruin nyo mga kababayan di ba sinasabi ni Duterte tuwing may interview ni Sara Duterte na okay lamang daw po yung kanyang tatay at malusog naman daw po yung pangangatawan, pero ayon po kay Kaufman mga kababayan 2 beses daw po na nag-collapse etong si Digunggong habang nasa detention facilities mga kababayan, at ang nagsasabi po niyan ay walang iba kung hindi si Kaufman, kasi nga sinusubukan po nilang gamitin yung sakit-sakita ni Duterte o yung kalagayan ni Duterte para ma-absuelto po etong si Digong. Pero the more na nangangatuwiran ng ganyan at nag-iimbento si Kaufman, inilalaglag naman sila ni Sara Duterte. Anyway, shoutout po kay Ma'am Lilian Popogosa magandang madaling araw po sa inyo. So ngayon basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante. Ano po una sa balita? Sabi po dito, Duterte 2 beses na nag-collapse habang nasa detention. Ani po ni Kaufman. So basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, inihayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na 2 beses nang nag-collapse ang dating Pangulo habang nasa detention ng International Criminal Court ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kaufman, dumarana si Duterte ng malubhang short-term memory loss, ngunit nananatili ang kanyang long-term memory. Sabi pa dito ni Kaufman, he is frail and has collapsed twice while in detention. His condition must be handled with respect and caution. Ani po nitong si Kaufman. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi rin ng abogado na may hiwalay na medical report na inihain upang suportahan ang kahilingan para po sa interim release matapos na hindi tanggapin ng korte ang ebidensya tungkol sa pisikal na kondisyong kalagayan ni Duterte. Ani ni Kaufman, si Duterte ay considerable, weaker, frailer, and grayer at hindi ipinapakita sa publiko just for demonstration. Magsisimula ngayong Lunes, Pebrero 23, which is kanina, ang pagdinig para alamin kung dapat bang litisin si Duterte sa crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra ipinagbabawal na bato. Pero kung makikita nyo mga kababayan parang mukha atang mas lalong nadiin etong si Ayan, hindi ba tayo nawawala?
Parang nawala tayo Ayan yan, okay na. Mukha ata mga kababayan kanina na habang nagpapatuloy yung confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mukha atang mas lalong napadiin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Mamaya, ipapakita natin sa inyo kung bakit mga kababayan. Pero, ang maliwanag po dito, yung mga pagsisinungaling ni Kaufman publicly, mismong sinusoplak po yan ni Sara Duterte. Kasi di ba malimit sinasabi ni Duterte, okay naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, actually nagkausap nga kami, may payo pa nga siya patungkol sa paglalahad ko na ako ay tatakbo sa pagkapangulo, etc. etc. Pero ngayon sinasabi ni Kaufman, 2 beses daw po na nag-collapse etong si Duterte mga kababayan. Alam nyo, lahat ng paraan ni Kaufman sinusubukan niya. Kaso mukha po atang hindi uobra. Hanggang sa dumating na nga po ang point na desperado na yung galawan nitong si Kaufman na pati media sa Pilipinas ay sinisisi na po. Kasi ayon po dito mga kababayan, sa ipinost ng News 5, sabi daw mga kababayan ni Kaufman, it starts with the media. Inakusahan ni Attorney Nicolas Kaufman led legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa media ang umano nagpapalaganap daw po ng maling konteksto, kaya naging sentro ng batiko sa mga pahayag daw po ni Digonggong mga kababayan, at naging dahilan para gamitin ito kay Digong para idiin po siya sa International Criminal Court. Sabi pa dito, giniit din niya na sadyang ginagamit ang mga larawang kuha mula sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration upang gulatin ang publiko. Kahit wala umanong ugnayan ang mga ito sa isinasampang kaso laban daw po kay Digong mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po talagang maraming beses na inamin ni Duterte na bukod sa nagtatanim po siya ng ebidensya, maraming beses din po niyang pinatutuhanan mga kababayan na siya po talaga ang nasa sa likod ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. May mga time pa nga mga kababayan na sinabi po niya itong mga katagang ito na pagka bumunot, itumba mo. Pag hindi bumunot, itumba mo pa rin. Tapos may pagmumura na mga kababayan para daw po matapos na. Pero ang sinasabi pa rin ni Kaufman mga kababayan, talagang maabsuelto daw itong si Duterte. Ang tanong, kailan? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.